Hi everyone, it's me Joanne. Thank you so much for watching my video and thank you for supporting my Facebook page. Ang video ko po ngayon ay kumbaga kapupulutan ng aral. Hindi lang sa mga taong nakakaranas ng depression, hindi lang yung mga taong nakaranas ng suicidal, pero doon din sa mga pamilya ng mga na namatay yung kanilang mga mahal sa buhay dahil sa depression, dahil sa pagpapakamatay. Kapag ang isang tao namatay dahil sa pagpapakamatay, ang impact nito sa kanilang naiwan na mga mahal sa buhay, kumbaga malaki yung impact sa kanila. And sasabihin nila sa kanilang sarili na bakit hindi nila ito na nakita at bakit walang mga palatandaan. And hindi ko inaasahan dahil masayahin siyang tao na hindi mo makikita sa kanya na may problema ba, na may pinagdadaanan. So, hindi mo inaasahan na magagawa niya kitilin yung kanyang buhay. Reality hit us, As a person na nagkaroon din po ako ng depression, nakaranas din po ako ng suicidal. And hindi ko po sinabi sa pamilya ko sa Pilipinas. Tinago ko po. Kasi, first, sinabi ko sa sarili ko, ano yung maitutulong ng parents ko sa akin. Sobrang layo nila. Kasi you know what guys, as a person, kapag nag-struggle ng depression at pumapasok na sa isang suicidal, sobrang hirap. Mas na-pressure lalo. Kasi syempre, yung depression kasi sa Pilipinas is a tabu. So, kapag ino-open mo ito sa iyong pamilya, sasabihin nila na attention seeker ka, nag-iinarte ka, walang nakikinig sa'yo, walang may nagtatanong sa'yo na, kamusta ka? Ano yung pakiramdam mo? Kumusta yung mental health mo? Not only for physical, but also yung mental health mo. Sasabihan ka pa na, kasi mahina kang nilalang. Kasi kulang yung pananampalataya mo sa Panginoon. Sasabihin na kibata-bata mo pa, nakakaranas ka na ng depresyon. 'Di ba? So, kapag ang isang tao nagduro sa kanilang mental health, yung mga mahal sa buhay natin, hindi tayo binibigyan ng atensyon. 'Di ba? And then at the end, nagre-regret sila. Nakita yung mga senyales. Pero nakikita mo na yan. Binabaliwala mo lang. So, ako I'm very thankful kasi yung partner ko, kahit hindi siya Pilipino na gaya ko, he support me. Nandyan siya nung time na I was very, very, very down. Na to the point talaga that I want to end everything. I want to end everything not because I am selfish. Kasi, mahirap siyang i-explain sa mga taong nakapaligid sa'yo na hindi ka maintindihan. So, ako kasi, I am very careful in everything. So, nung time na yun, even my husband, for him, it is also very difficult, to understand na intindihin yung kanyang asawa na may depression and may suicidal.
And plus, mayroon pa kaming 8 months old na baby. So, sobrang hirap po. So, of course, na-realize ko din po na if ever na mawala ako dito sa mundo, sino yung mag-aalaga sa aking anak? Ano yung kanyang magiging buhay without me? And also yung asawa ko. And yung parents ko. Of course, sila maapektuhan din yung parents ko. And yung sumagi talaga sa isipan ko, I don't want to go before my parents. Kasi syempre, pag wala ka na dito sa mundo, wala ka ng problema. Pero yung parents mo na, I know the situation at the Philippines na sobrang hirap, na of course my father is 60 plus, my mother is also 60 plus, and sobrang hirap yung pamumuhay sa Pilipinas pag wala kang trabaho, wala ka talagang makakain, 'di ba? So then I realized that na ayokong magluksa yung magulang ko sa akin, imbis na ikaw na anak ka yung magluluksa sa parents mo, 'di ba? So sabi ko sa sarili ko, this will be in like this situation. And of course, yung asawa ko, nag-ano talaga siya, kumbaga seek siya ng professional help, psychiatrist. Hindi nagpaka-psychiatrist yung asawa ko. Bagkus he asked help sa mga professional. Kasi sabi ng asawa ko, I am your partner, pero lahat ng mga katanungan mo, hindi ko yun masasagot kasi hindi ko pinag-aralan about mental health. And especially, you are different. Iba ako. Iba akong, we are the same human but different race, you know. So, sabi niya sa akin, ang makakatulong lang sa'yo is psychiatrist. Pero nung time na yun, I was denial talaga. Kasi sabi ko, bakit ako magsa-psychiatrist? Hindi naman ako baliw. Hindi naman ako nababaliw. Wala akong problema. So, nung time na yun, I was always keep on denying it na hindi ko need ng psychiatrist. Kasi, like what I said, at the Philippines, mental health is a big taboo. So para sa atin, na mga Pilipino, sasabihin natin bakit kailangan natin ng psychiatrist. Kasi yun ang mentality ng mga tao sa Pilipinas. Bakit ka nagpapa-psychiatrist? Baliw ka ba? May something ba sa'yo? So yun. So nung time na yun, sabi ng asawa ko, it doesn't mean na pupunta ka ng psychiatrist is baliw ka na or may something na sa'yo. No. Pupunta ka ng psychiatrist because you need help para masagot yung mga katanungan mo kung ano man ang mga bumabagabag sa isipan mo, gumugulo sa isipan mo. So, hindi mo dapat sasabihin, yung mga nakikita ko, sasabihin nila, oh, malaki ang kasalanan na ginawa mo. Alam niya na mali ang ginawa ng pagkitil ng kanyang buhay. Mapupunta siya sa impyerno. Pero, nung nabubuhay pa, yung mahal mo sa buhay na yung nagpakamatay, tinanong mo ba sa kanya, kamusta ka? Kamusta yung mental health mo? Okay ka pa ba? Pinakinggan mo ba siya? Binigyan mo ba siya ng yakap na yun lang ang kanilang hinihiling. Hindi nila hinihiling na i-preach nyo sila, na kumbaga i-judge sila, kumbaga pagsabihan mo sila na, oh kasi kulang yung pananampalataya mo, o kasi mahina kang nilalang, o kasi yung bata mo pa, nakakaranas ka na ng ganyan, nakang depression, nag-iinarte ka, you are attention seeker. So lahat ng yan,
nasasaktan ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na nag-struggle ng mental health. So, ang mas naaapektuhan sa ganitong mga trahedya, because this is tragic, this is tragedy, ay yung mga naiiwan nilang mahal sa buhay. Kasi kung failure sila, yung kanilang mga mahal sa buhay, especially if you are a parents, you will also think of it that you are also a failure. Kasi hindi mo naprotektahan yung anak mo. Hindi mo naprotektahan yung asawa mo. Hindi mo naprotektahan yung nanay mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo, 'di ba? Something like that. Ikaw ang mas naaapektuhan. So, that's why I share this. Kung may mga kaibigan kayo, may mga mahal sa buhay kayo na nakakaranas ng mental health, try to comfort them. Try to hug them. Kasi yun lang ang pinaka hinihiling nila, na naa-appreciate sila ng mga tao kahit malaki yung kanilang pinagdadaanan sa buhay. Kasi alam nila na okay lang kung may pinagdadaanan ako, at least yung pamilya ko, tanggap ako, mahal ako. So something like that. So sana itong video kong ito makapagbigay ng liwanag sa mga tao, para doon sa mga taong nag-i-struggle ng depression at nakakapasok sila sa suicidal. Hindi po solusyon yung pagkitil ng buhay. Sobrang hirap, I know, kasi I was also there. I was also in my deepest darkest moment of my life. Pero sabi ko sa sarili ko, gusto ko pang gumawa ng mabuti dito sa mundong ibabaw. Kasi minsan lang akong magiging tao. And I want to enjoy that. I want to grab that. And this is the new platform for me to share other people na you have to keep on going. No matter what. Thank you so much for watching my video.